Warning, sobrang malas nito sa bahay. Sobrang malas, hindi birong kamalasan ang pwedeng maidulot nito sa inyo. Kung kayo po ay nakapanood na ng pelikulang The Sixth Sense, maihalin tulad po ang tatalakayan natin sa pelikula na yan. Ang ating tahanan ay mayroon talagang dalawang area na kung saan nagiging daanan ng mga espiritu. Ito ay tinatawag na spiritual realm. Ang ibig sabihin, ito yung daanan ng mga spirits na bumabalik. So ang lahat ng tahanan meron nito. Hindi po pwedeng sabihin natin na wala kayo nito kahit ang eksaktong direksyon ay hindi nakukuha. Ang bawat tahanan po kahit missing ang direksyon na yan, nandyan yan. So, ang dalawang direksyon na to ay dapat iwasan ninyo at iwasang ilagay ang bed ng mga anak ninyo dito. Ganon din po yung mga nakakatanda o mayroong mga sakit, may karamdaman, huwag nyong ilalagay ang kanilang higaan sa dalawang area na to dahil dito lumalabas o dito dumadaan ang mga spirits na araw-araw kasama natin sa buhay natin. So hindi lamang tayo ang nabubuhay sa mundo, may mga ibang spirits o energy tayong kasama. At maaaring magdulot ng kamalasan ito kapag na-offend natin sila. At dapat pag-ingatan ito dahil ang mga bata po ay vulnerable. Masyado pa silang maliit at mahihina ang kanilang enerhiya, kaya't madali silang maaapektuhan or madali silang mapoposes ng mga espiritong ito. Tatalakayin po natin sa video natin kung ano ang dapat gawin kung hindi ninyo pwedeng ilipat ang inyong mga higaan. Tanging dyan lang sa area na yan, lalo na po kung ang tahanan ay medyo maliit. Meron kang po pwedeng gawin. Ano-anong bagay ang dapat na hindi inilalagay dyan para ang mga spirits na dumadaan dyan ay hindi manatili or hindi manahan sa bahay ninyo sapagkat maaari pong magdulot ng grabeng kamalasan. At kapag sila ay nakahanap na ng bagay na pwedeng tirahan dyan sa bahay ninyo, hindi na sila aalis. Isa-isang mararamdaman ang kamalasan at maaapektuhan dito ang mga unang-una kabataan na nananahan sa area at ang mga nakatatanda po na kasama natin sa bahay na mayroong mga sakit. Makikita po ninyo yan dahil malaki ang magiging epekto niyan maging sa inyong negosyo o maging sa inyong kaperahan sa buhay. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Meron pong dalawang area sa tahanan ninyo na kung saan lumalabas at pumapasok ang mga espiritu. Ito po ay ang northeast area, 45 degrees, at ang isa naman po ay ang southwest. 215 degrees po yan sa kompas. Ang ating tahanan po ay meron talagang area, dalawa pong area yan, na kung saan lumalabas at pumapasok ang mga spirits sa ating tahanan. Lalong-lalo na kung gabi, madaling araw. Kung napapansin ninyo may mga anino kayo nakikita, may nararamdaman kayo, kasama po talaga sa tahanan natin yan, na mayroong daanan at mayroong papasok palabas na daanan ng mga espiritu. Bawal po kung maglalagay kayo, magpaplano pa lang kayo, gagawin yung bedroom yan, bawal po. Ngayon, kung wala pong space, talagang ang bahay ninyo nakatirik dyan, ito po ang gawin. Kung ang kama ninyo ay nasa northeast mismo, iwasan nyo po na matatapat sa degrees. So kahit nasa northeast kayo, yung kama ninyo, wag nyo na lang itutok doon sa kung saan tatapat yung degrees. Pwedeng ilipat yung kama na lang ang ilipat, or yung higaan. Kung saan lang pag kayo humihiga, pwedeng ilipat ng pwesto yung higaan, wag nyong itapat kung nasaan yung direktang degrees, yung compass degrees, wag nyo itapat doon. Ngayon, paano kayo mapoprotektahan? So ito po ang gagawin. Kumuha kayo ng asin. Kailangan po yung asin na yan, naka-open, nakalagay sa mangkok. Medyo malaking mangkok. 1 kilong asin po ang ilalagay. Mura lang po asin, 20 pesos lang. 1 kilo po ilagay sa mangkok. Kung ang tahanan ninyo ay nasa northeast talaga nakatayo.
malaki pong mangkok ang kailangan dito, libo-libo po ang dumadaan diyan. At ang mga bata po sa gabi, iwasan po na hihiga sila kung nasaan yung uluhan nila sa eksaktong compass degrees ng dinadaanan ng mga spirits. Ngayong ghost month po, napakarami ang dadaan dyan at papasok sa tahanan ninyo. Mayroon pa kayong pwedeng gawin bukod sa paglalagay ng asin. Meron po tayong mga emperor's coin, meron tayong evil eye. Pwedeng ilagay yan dyan at samahan nyo na rin ng bawang. Kapag hindi sila na-disturb, hindi po sila gagawa ng anumang mga kamalasan at pwede pa nga po na maka-attract pa yan ng swerte basta hindi sila nadi-disturb. Ang lahat ng tahanan ay meron yan. Hindi po pwedeng sabihin natin na yung amin wala. Meron po talaga. Kaya kung minsan, tinatawag po na energies sa pungsuy yung mga spirits para hindi po nakakatakot at saka para po mas madaling maunawaan. Lalong-lalo na kung nagpupungsoy ka sa bahay-bahay. Matatakot po sila pag sinabi mong espiritu o kaya multo yan. Di po ba? So, ang gagawin po natin, iwasan ang itapat ang higaan at iwasan po na madalas nadi-disturb. So, ibig sabihin, baka may stereo kayo dyan or may TV kayo, huwag nyo itapat sa eksaktong degrees, ilipat nyo ng konti para hindi sila nadi-disturb. At pwede pong maglagay ng mga pangontra. At kung gusto ninyo makaakit kayo ng swerte, pwedeng maglagay ng prutas dyan, papalitan ninyo. Totoong prutas po ang ilagay. So kung nasaan yung degrees, bilang offering sa kanila, makakapagdulot po kasi sila ng swerte kapag hindi ninyo sila na-disturb o hindi ninyo tinangkang paalisin. Dahil talaga pong yan ang daanan nila. Ayon po sa pungsuy, meron talagang dalawang area na kung saan dadaan, lalabas at papasok. Paglagay po kayo dyan ng bananas, pwede ang orange at apple, pwede rin ang pineapple. Pwede pong kainin yan, bago pa ma-overripe, pwede nyo pong kainin yan. At pwede maglagay kayo ulit ng bago. Kasi po, umaakit din sila ng swerte, basta hindi nyo tinangkang i-disturb sila. Kasi kasama na po talaga sa bahay natin yan. Sa Southwest, ganun din ang gagawin. Maglagay kayo ng asin doon. 1 kilo, 20 lang po yung 1 kilong asin sa palengke. 1 kilo din ang ilalagay para po maharang yung mga negative energies na maaaring sumama doon sa mga dadaan lang. Kapag hindi ninyo sinubukang istorbohin yung mga energies na yan, hindi po sila magdudulot ng kamalasan. Ngayon, mga bawal. Dito na tayo sa mga bawal ilagay sa area na yan. Napag-usapan na natin na bawal ang TB. Kung kayo ay mahilig sa mga teddy bears o anumang mga stuffed toy na malalaki or kahit maliliit pa yan, basta kumukorte siya ng laruan or may mga bases kayo na nakalagay sa northeast, iwasan nyo lang po yung eksaktong degrees sapagkat pwedeng manahan yung mga spirits sa loob ng base. So, meron po nagkaroon po ay sa Japan naman nangyari na alam niyo naman po ang mga Hapon, mahilig yan sa mga magagandang bases. Talagang yun ang gusto nila. Nagkaroon po ng kamalasan na nangyari na kinakailangan basagin yung mga base na nakalagay sa northeast kasi nanahan po ang espiritu dun. Nawalan po ng isang membro ng pamilya at nung lumipat sila, sinama nila yung base, sumama sa kanila yung spirits sapagkat yung bagong nilipatan nila, bago po yun. So ibig sabihin, wala pa masyadong energies doon kasi bago pa lang. Nagkakaroon po ng kakaibang pangyayari na gumagalaw na yung mga gamit eh. So, ang ginawa, lahat ng bases na galing sa lumang bahay nila, binasag po. At marami pong mga pungsoy master ang humawak doon, kaya lang, medyo mahirap na siya kapag nakaipon na ng lakas ang mga energies na nakakulong sa loob ng base. Iwasan niyo po kung may bases, may teddy bears, salamin, iwasan niyo po, huwag ilalagay doon. Kasi po, sa tuwing dadaan ng mga spirits, yung iba po dyan mananahan doon sa base. Pupunta doon sa teddy bear, sa manika, or kung ano mga nagre-replika ng isang bagay na kumukorte. Huwag niyo po ilagay doon, pwede na mailipat. At yung asin po, yung mga bases na malalaki, lagyan niyo po yung loob niyan, pwede lagyan ng coins yan. Lagyan niyo po ng coins, pwede lagyan ng bawang yan, tanggalin niyo lang yung bawang pag medyo matagal na, pwede lagyan ng laurel yan yung mga bases po, pwede po lagyan yan para umakit ang swerte. At
hindi na sila papasok. Kung may mga bases po kayo na malalaki or kahit maliliit, lagyan niyo po coins, lagyan niyo bawang, o lagyan niyo ng asin na nakalagay sa lalagyan. Sa plastic, pwede po yun para maiwasang manahan sila at magdulot ng kamalasan sa inyo. Ngayong panahon ng Ghost Month, isa po ito sa dapat nating pakatandaan kung ayaw nating malasin. Ang lahat ng tahanan ay mayroon po talagang area na kung saan lumalabas at pumapasok ang mga spirits sa ating paligid. Hindi talaga natin naiiwasan yan. Kaya't yung nagtanong po na sa akin in my past video na sinusubukang paalisin ang mga spirit sa tahanan. Hindi po yan pinapaalis, yan po ay hindi dinidisturb at binibigyan ng offering para hindi po magdulot ng kamalasan. Kasi po, kapag ginawa ninyo yan, hindi natitigil ang mga spirits sa paggawa ng mga negative at magdudulot yan ng grabing kamalasan sa inyo. Ngunit kapag nag-offer kayo ng pagkain, prutas, sila po ay maaaring magdulot ng swerte sa inyo sapagkat i-give back din nila kung ano yung ino-offer ninyo sa kanila. Tandaan po natin mabuti, bawat tahanan meron nito. Kinakailangan maglagay ka ng cure, lalong-lalo na kung meron kang illness. Sa mga may sakit po, maglagay po kayo ng asin doon. Murang-mura lang po yun, hindi naman makakabawas sa inyo yon. Makakatulong po sa inyo yon para hindi lumala ang kung ano mang illness ang nararamdaman ninyo at para maiwasan po sa mga anak ninyo na magkaroon din sila ng ganon. At para po hindi sila malasin. Maraming maraming salamat po sa panonood.